Okay, praise the Lord. Magandang hapon po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay muling magkakasama-sama sa ating pong programa na huwag magtuturo ng higit sa nasusulat. Okay, so nung nakaraang Miyerkules po ay meron tayong tinatalakay na paksa. Ang paksa po natin ay Understanding Matthew chapter 24. Okay, bago po natin simulan, tayo po sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, sa amin pong iniaalay ang aming mga buhay at ang sandaling ito na kung saan ay kami po ay muling magsasama-sama sa talakayan sa online na kung saan, Panginoon, ay aming tinatalakay ang mga mahalagang mga doktrina at mga mahalagang mga salita mo, Panginoon, na kung saan ay inaalam po namin ng tunay na isinasaad at tunay na nilalayon ng mga salitang ito upang hindi po kami maligaw. Sa iyo po namin itinitiwala at hinihiling po namin, Panginoon, na samahan mo po kami sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu na siyang kumilos at gumawa sa buhay ng bawat isa sa amin, gayon din ang mga taga-subaybay po namin, Panginoon. Kaya sa iyo po namin tinitiwala ang lahat ng mga bagay na ito at ikaw lamang ang dapat na maparangalan at maluwalhati sa aming mga ginagawang ito. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Okay, muli, magandang hapon po sa bawat isa at praise the Lord. At siguro ay marahil naintindihan natin. Nung nakaraang Miyerkules po ay pinag-uusapan nga po natin ang Matthew chapter 24 at naipaliwanag po natin ni Pastor Nato ang mga bagay na nakasaad at kung kanino ba talaga mangyayari ang mga bagay na nakasaad. Kasi napagkakamalan po ng marami na itong Matthew chapter 24 ginagamit po sa second coming ng Panginoon na ito daw po yung mga tanda. Kukontra po kasi siya na sabi ng Panginoon walang nakakaalam, ibig sabihin walang signs. So pagka kasi may signs, ibig sabihin alam ng malalaman natin. Kaya nga ho, maraming mga nagkakamali na dahil dun sa mga signs na nabasa sa Matthew chapter 24, ipinapalagay nila ngayon na ito po yung mga tanda na darating bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo, na napagkamalan nila na ito pong mga bagay na ito ay kasagutan ng Panginoon dun sa unang tanong na kailan mangyayari ang mga bagay na ito. So, ang tinutukoy po dun ay yung ipinaliwanag ni Pastor Nato nung nakaraang linggo patungkol po dun sa pagkawasak ng Jerusalem. Kaya ho, yung mga bagay na yan, makikita natin, magkakaroon po ng mga lindol, mga digmaan, ganun din po yung mga magkakaroon din po ng tinatawag na yung mga taong yung mga magsisilitaw ang mga bulang propeta, mga mangangaral. No? So, yan pong lahat ng yan mababasa natin sa Kaya po, simula sa chapter 24, mula sa verse 4, no? Hanggang sa 33 ho, yun yung kasagutan ng Panginoon dun sa kailan mangyayari ito. Yun po ang ibig sabihin ng mga talata. Kaya po sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga kung naririnig man po natin yan dun sa mga ibang nangangaral ng salita ng Diyos, yan po ay bunga ng hindi nila sinasaliksik talaga. Narinig lang or nabasa lang sa isang aklat na iniakda ng isang Kristiyano, ng mga mangangaral, ay pinaniwalaan na lang ng basta pagkatapos wala hong pag-iimbestiga kung ito ba ay talagang nakasaad sa banal na kasulatan. Kaya ho yun po ang nangyayari. Maraming mga tao naliligaw sa katotohanan. Kaya po ito po yung layunin ng ating pong programa, na kung saan ay tinatalakay ho natin yung mga madalas mga itanong na mga katanungan patungkol sa mga nakasaad sa banal na kasulatan na hindi po natin malinawan. No? So, ngayon ay pagkatapos po niyan, nung nakaraang linggo nga po, pag-summarize ko lang po ito, at ngayon po ay handa po natin ang ating mga sarili sapagkat tatalakayin naman po ni Pastor Nato yung ikalawang bahagi, kung ano ba ang tinatalakay, ano ba ang sinasabi ng Panginoon dito sa ikalawang bahagi ng Mateo 24. Ito po ba ay nakapatungkol na sa paghahari or nakapatungkol na sa pagdating ng ating Panginoon? So,
Kung may mga katanungan po kayo ay pwede nyo pong i-comment diyan sa ating sa ibaba po ng ating screen. May comment section diyan at i-comment po ninyo yung inyong questions. Kahit po yung sa palagay nyo, kahit yung meron kayong katanungan na gusto po ninyong magkaroon ng katugunan mula sa banal na kasulatan, ay pwede nyo pong i-comment. Pagkatapos po, bibigyan natin ng pagkakataon o panahon yan para matalakay din po namin ang mga bagay ngayon. So anyway, yung pong paksang tinatalakay natin sa Matthew 24, ipagpapatuloy ni Pastor Nato, yung ikalawang bahagi po. So yan daan na po natin ang ating mga sarili para sa ganon ay matalakay na ni Pastor Nato yung ikalawang bahagi. Praise the Lord. Magandang hapon po sa bawat isa. At doon po sa dati natin mga kasama na nagtitiyaga upang mapakinggan ang mga talakayan namin ito patungkol po sa Mateo Kapitulo 24 na amin na po natalakay ni Pastor June yung nakaraang Miyerkules. Ang unang bahagi po ay naipaliwanag na po na mga tanda bago ang pagkawasak ng templo sa Jerusalem. Naliwanag na po namin sa inyo na ang mga tanda po yan mula sa 4 hanggang 33 ng Mateo Kapitulo 24 ay fulfilled na po. Matagal na po yan fulfilled noong pang 70 AD. Ayon na rin po sa mga tagapagturong dispensational. Matagal na po yan nagkaroon ng kaganapan. Ngayon, pumasok po tayo sa ikalawang bahagi. Pumasok na po tayo sa ikalawang bahagi. Ang ikatlong katanungan sa tala po ni San Mateo. Na ganito po ang ating mababasa. Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Yan po ang katanungan sa tala ni San Mateo o ni Matthew. Ngayon, dito po sa talatang ito, sa ating pong pananaw o sa ating pagkabasa, wari bagang ito'y dalawang magkaibang pangyayari. Subalit ito po ay isa lamang ang kaganapan. Yan po ang nais naming pabatid sa inyo. Isa lamang po ang kaganapan nito. Bagamat po ang tanong iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Meron pong pangatlig na at. Alam po ng mga Hudyo na ang kawakasan ng sanlibutan ito ay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Alam po nila na ang katapusan o kawakasan ay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Mababasa po natin ang katotohanan ito sa unang Korinto, Kapitulo 15. Ang talata po ay 23 hanggang 24, na ganito po ang ating mababasa. Pakisubaybayan po niyo ko. Datapwat ang bawat isa ay sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga. Pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Ang maliwanag na sinabi po dito sa kanyang pagparito. Isunod po natin ang talatang 24. Kung magkagayoy, darating ang wakas. O darating ang katapusan.
pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa mga tidbagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at ang lahat ng kapamalaan at kapangyarihan. Maliwanag pong ating nabasa. Kaya nga po, ang nilalaman ng katanungan ay ganun. Kailan ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Ang bibigyan po natin ng diin sa mga oras na ito ay ano ang mga tanda, sapagkat itinanong po ni San Mateo na ano ang magiging tanda. Kaya yan po ang aalamin natin. Ang tanong ko po naman ay, meron po ba? Meron po bang tanda na binanggit ang ating Panginoon Kristo? Nung sumagot siya sa katanungan ni Mateo sa bandang huli, pagkatapos niyang maipaliwanag yung mga tanda ng pagkawasak ng templo sa Jerusalem, ito po ang sinabi ng Panginoon sa talatang 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, ay walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit na ang anak, kundi ang Ama lamang. Yan po ang maliwanag na katugunan ng ating Panginoong Kristo. Ayon sa Kanya, ang kaganapan nito ay araw at oras lamang. Itong pagparito ng Panginoon Kristo, ang kaganapan po nito ay araw at oras lamang. At kung mapapansin nyo, wala po siyang ibinigay na mga tanda. Yan ang nais po namin ipabatid sa inyo. Wala po siyang ibinigay na tanda sa kanyang pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Ano pong ating mababasa? Nasa nakasulat. Nagkwento lamang po ang ating Panginoon. Kung mapapansin nyo, nagkwento lamang po siya ng mga naganap sa panahon ni Noe at ng pangyayari sa Sodoma na aking pong babasahin sa inyo. Sa Matthew Kapitulo 24, ang talatay 37 hanggang 39, ganito po ang ating mababasa. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, sapagkat gaya ng mga araw bago magkagunaw, sila ay nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman. Pansinin po ninyo. Hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. Ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sa makatwid po, ayon sa talatang ito, hindi malalaman kung paano po ng panahon ni Noe, hindi po nalalaman ng mga tao. Wala po silang ganap na kaalaman. Ngayon, pakinggan po naman natin ang Lucas 17. Talatang 26 hanggang 30, na ganito rin po ang ipinahayag ng Panginoon Kristo. Pakinggan po ninyo, mga kapatid at mga tagapakinig, nakikiisa sa talakayang ito. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Kung paano daw po ang nangyari ng panahon ni Noe, ganun din po daw ang mangyayari
sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang kanyang pagkapaliwanag. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, at sila'y pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa doong Siloe. At dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Napansin niyo po ba? Sa bandang huli, at nilipol silang lahat. Gayun din naman, kung paano nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila nagsisikain, sila nagsisiinom, sila nagsisibili, sila nagbibili, sila nagtatanim, sila nagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Napansin niyo po ba ang sinabi, nilipol silang lahat? Noong panahon ni Noe, lahat ng taong masasama, nilipol na lahat. At dito po sa panahon ng Sodoma, nilipol lahat. Yung masasamang tao. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Napakaliwanag po. Kung paano po nangyari ng panahon ni Noe at kung paano nangyari ng panahon ng Sodoma, ganon din daw po ang mangyayari sa kaarawan ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo at ng katapusan ng sanlibutan. Ngayon, ang aming tanong, o ang tanong nagmumula sa amin, kung ang Ama lamang ang nakakaalam, bakit natin paniniwalaan at pangahawakan ang mga aral at katuroan ng mga dispensationalist na pawang kasinungalingan at pandaraya lamang na atin na po napatunayan ng unang pag-aaral noong nakaraang Miyerkules? Bakit po natin tatanggapin? Bakit po natin paniniwalaan? Hindi lamang tatanggap paniniwalaan at atin din pong ituturo sa iba. Yan po ay napakalaking pagkakamali. Pakinggan po natin ang aklat ng Roma, Kapitulo 16, talatang 17 hanggang 18 sa pamamagitan ng apostol na si Pablo. Ganito po ang kanyang sinabi. Ngayon pinamamanig ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitusuran laban sa mga aral na inyong pag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na talumpati, dinadaya ang puso ng mga walang malay. Paano ka namang hindi madadaya? Mga walang kaalam-alam sa Biblia, napakahusay ho magsalita. At Pastor, nakagawa po ng mga aklat tungkol sa bagay na yan. At yung mga aklat na yan ay bumenta ng milyon-milyon. Meron po kasi nga mga ngaral na meron silang pinipinpoint na grupo ng pananampalataya na nagbebenta ng mga libro. At sabi sa Korinto, hindi kami katulad ng iba na kinakalakal. Oo. Sabi ni Apostol Pablo. Hindi pala lamang yung grupong yun eh. Oo. Ang nangalakal ng salita ng Diyos, maging ito po mga leader na mga dispensational na ito, ang mga libro po nitong isinulat nagkalat sa buong mundo eh. Parang gumawa ho sila ng istorya, nag-blockbuster, Pastor. Kaya yung pong mga aklat nila na naging mabenta.
Opo, ganyan po nangyari. At ako ngayon, may libro niyan eh. Kasama din po ako sa dating nadaya at nalinglang ng ganyang mga katuruan. Halimbawa, katulad na lang ng aklat ni Tim LaHaye na Left Behind. At yung The Thief in the Night. Kung ako po tatanungin nyo, wala po sa Biblia yung sinasabi nilang The Thief in the Night eh. Merong salita, sinabi ang Panginoon, tulad ng magnanakaw. Pero ang kanila pong pagkapaliwanag, ay wala daw po makakaalam. Ikreto daw po yun. Yung po napakalaking pagkakamali at natalakay na po namin ng una. At patuloy namin tatalakayin sa inyo. At yun naman pong left behind, papauna ko po na sa inyo. Kahit hindi nyo pa matatanggap, kaagad na matatanggap, wala pong left behind sa Biblia. Wala po. Kaya po namin patunayan yan. Pastor, base po dun sa binasa nyo kanina, dun sa panahon ni Tandang Noe, ang sabi po dun, nilipo lang lahat. Oh, yan, Pastor, yan nga po. Nilipo lang Yan lahat nga, eh. Kaya po, pinagdidiinan ko kanina na nilipon lang lahat eh. Pati Kaya nung malinaw panahon po ng yung Sodoma. malinaw po yung sinabi kasi doon at nilipo lang lahat. Ganyan ang pagparito ng anak ng tao. So inilalarawan na ganun din ang mangyayari, Oo. lilipulin So, ng lahat ng Kaya masasama. sinabi ko po na walang ganon, na walang left behind, sapagkat yung pong sinasabi nilang rapture na atin napatunayan, yan po sa second coming magaganap, pagdating mo ng second coming, wala pong matitira eh. Wala pong malilip behind sapagkat sinabi ng Panginoon sa Kristo, nilipol silang lahat nung panahon ng delubyo ni Noe. barko ni Noe, yung pong baha. At nitong panahon ng Sodoma, nilipol din po lahat. Oo. Yan daw po ang mangyayari sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong sa Kristo. Kaya yung pong kanilang mga aklat na ginawa at mga pelikula, Pastor, ay talagang pinagkakitaan nila na napakalaking halaga ng salapi. So masisira po yung kanilang paniniwala na merong second chance. Kasi pagka daw po naiwan, meron silang second chance sa paghahari ng ating Panginoong sa Kristo sa 1,000 taon. Yan po ang kanilang pinababatid sa tao. Kaya nga sabi dito, sa magitan ng kanilang mabuting pananalita at mainam na talumpati, ay dinaya nila ang puso ng mga walang malay. Palibasa nung una, Pastor, hindi pa naman ako gaano kalalim sa Biblia. Ngunit sa patuloy natin pag-aaral at pagsasaliksik, napatunayan natin na ito palang inaaral ng mga gurong ito na nasa ilalim ng dispensational ay hindi po nakasulat sa Biblia. Hindi po nakasulat at wala kayong mapapatunayan na pagkatapos ng sinasabing pagdagit, ay meron pa hong maiiwan. Merong maiiwan para dumanas ng 7 taong kapigatian na sinasabi nila. Ang maliwanag pong sinabi ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica, ulitin po natin, 4:17, sa Panginoon na tayo magpakailanman. Yan po sinabi niya. Wala po sinabing 7 taon. May susunod pang 7 taon at 1,000 taon na ating po liliwanagin sa susunod na pag-aaral kung loloobin ng Panginoon. Ngayon, kung ito nga po, Pastor, mga taong ito ay nagtuturo ng ganyan, na merong mga tanda, ay napakaliwanag kung sila'y salungat sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Jesucristo, wala daw pong makakaalam eh. Kung may tanda, di malalaman mo kung kailan. Walang makakaalam kahit daw po ang mga anghel sa langit ni ang anak, siya mismo, ang ating Panginoon Jesucristo, kundi ang Ama lamang. Ang Ama lamang. Ngayon, kung ang Ama lamang po ang makakaalam, pakinggan po natin kung sino ri-recommenda ng Panginoon Jesucristo o ng Diyos Ama, kung sino ang dapat natin pakinggan. Nakasulat po naman sa Biblia eh. Kaya nga lang, dahil nga po na nadaig na ng ganung paniniwala, ay yung pong sinasabi ng Panginoon sa Kristo, na siya po ang katotohanan at wala nga daya sa kanyang bibig. Ayon sa banal na kasulatan, ay hindi po nila nabasa itong 17:5 ng Mateo, na ganito po ang ating mababasa.
Ito pong pangyayaring ito, Pastor, ay nung po sila nasa bundok. Kung tinatawag sa Biblia na Mount of Transfiguration. Doon nakasama ng Panginoon sa Kristo si Pedro, Juan at si Santiago. Mm. At doon ay si Pedro ay nangahas na magsalita ng ganito. Maganda naman layunin niya. Panginoon, gagawa pa ako ng 3 tabernakulo. Ang isa sa iyo, isa kay Moises, at isa si Elias. Ito po ang sabi ng Matthew 17:5. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na sa kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Napakaliwanag po ang sinabi ng Diyos. Diyos na mismo ang nagsabi. Ang dapat daw pakinggan ay ang kanyang anak. Pastor. Napakaliwanag eh. Yung anak ang papakinggan. Ano ba sinabi ng anak? Wala daw makakaalam eh. Oh. Paano naman nalaman ng mga taong ito? Ang pagparito ng Panginoon, nagbigay pa ng maraming tanda, at atin na po naman natalakay na hindi po yung tanda ng pagparito ng ating Panginoon. Pastor, atin na pong napatunayan. Minsan nga ako, Pastor, may nagtanong sa akin yan. Sabi ko, bakit ninyo hinahanapan ng tanda? Samantalang ang Panginoong Jesucristo na nga ang nagsabi, walang tanda. Wala pong tanda. Yan po, ay dapat natin paniwala sapagkat ang sabi ng Diyos Ama, itong anak ko, ito ang pakinggan nyo, lubos akong nalulugod sa Kanya. Kaya nga po itinutulad sa magnanakaw eh. Ang magnanakaw po ba magbibigay ng tanda na ako'y pupunta sa bahay ninyo. Etong tanda na ako'y paririyan na sa bahay ninyo. Ang pinagkamala po nila, Pastor, ang ibig sabihin doon ng like a thief, ang sinasabi po daw di malalaman, yung oras at araw, kung kailan paparito, yung oras at araw, hindi po yung event, yung pangyayari ang timing, yung timing po. Yung timing po ang hindi alam. Yung oras at araw. Pero hindi yung pagparito, sure na sure. Yung pagparito, makikita po. Na ipaliwanag na natin noong nakaraang pag-aaral natin, Pastor. Ngayon, ang payo ko po sa ating mga tagapakinig at sa mga napaniwala ng ganong maling katuruan ay pagsikapan niyo pong magsaliksik. Matiyaga po kayo mag-aral at magsaliksik sa katotohanan. Ganito po ang sinasabi ng 2 Timoteo, talatang 15. Pagsikapan mo umarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Kailangan pong pagsikapan natin na tayo po ay umarap na subok sa Diyos, lalo na po kung tayo po ay manggagawa ng ating Panginoon. Tayo po ang tigapagturo sa iglesyang ating pinangungunahan o tinaaniban. Manggagawang walang anumang kakahiya. Nakakahiya po yung ang ating tinuturi, puro mali. At puro salungat po sa sinasabi ng Biblia. Kailangan pong gumamit tayo ng matuwid na salita ng katotohanan. Huwag po natin pairalin ang kawalan ng interes sa mga aralin patungkol sa kaganapan ng mga huling panahon. Huwag natin pairalin yung para bang wala tayong pakialam. Marami pong ganun eh. Pero kung talaga kayo nagmamahal sa ating Panginoong Kristo at kinikilala niyo po siya na Panginoon na dapat pakinggan, basahin po natin ang kanyang sinabi. Sa Matthew Kapitulo 24, ang talata po ay 42 hanggang 44. Pakinggan po ninyo. Mga puyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman
kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Dito pa lamang po, napakaliwanag na. Hindi nyo anya nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Kaya kayong lagi nagsasabing malapit na, malapit na. Nakakahiya. Nakakahiya ako sa harapan ng Diyos at sa harap ng Panginoong Jesucristo. Kung lagi natin niyang pangangalandakan at ipagmamalaki pa at ituturo sa iba. Samantalang sinabi ng Panginoon, hindi nyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Dapat talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambayan, kung anong panahon darating ang magnanakaw, siya magpupuyat at hindi niya pababayaing tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo magsipaghanda naman o magsihanda naman. Yan po ang utos eh. Maganda daw po tayo. Sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip. Pakinggan niyo po mabuti. Kailan daw paparito ang Panginoon? Sa oras na hindi nyo iniisip. Napakaliwanag ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, paano mo na may iisipin? Hindi naman mahalaga sa iyo ang teaching ng end time. Pastor, paano nila iisipin yung pagparito? Hindi nga mahalaga sa kanila. At sabi pa nga ng iba, Pastor, ganito, basta't ako'y tapat kay Kristo. Kaya sabi namin ni Pastor Jun, paano ka magiging tapat kay Kristo yung itinuturo ni Kristo, ayaw mong tanggapin, ayaw mong paniwalaan. Paano mo sasabihin tapat ka kay Kristo? Hindi na po siya sumagot. Oh. Mas gusto po nilang pinakikinggan yung mga nangangaral ng gusto nyo bang yumaman? Yung mga magbibigay ng aral na para yumaman. Puro ganun po ang yung mga iniaaral eh. Ngayon, tuloy ko pa, Pastor, mabibigla ka na lamang at ang membro mo. Kung ikaw ay isang pastor, manggagawa o naman ang katungkulan mo sa church, mabibigla ka na lamang at ang membro mo dahil sa di ka na nga naganda. Wala ka pakialam doon sa sinasabi ng Panginoon sa Kristo kung ano-ano activities ang inaatupag mo. Meron po kanyang ganing, Pastor eh. Opo. Sagana po sila sa mga activities at church, pero yung paghahanda sa muling pagparito ng Panginoon, hindi po nila nabibigyan ng pansin at pagpapalaga. Yan po ang nakakalungkot. Bakit po, Pastor? Kasi meron po kasing mga iba na engganyo na mag-aral. Pero nagsisimula pala mag-aral nang mapansin parang naiiba, Pastor. Parang naiiba sa nauna na lang natanggap. Nakaturuan tungkol, tumitigil na. Umaayaw Katulad na. nga natin babala. Umaayaw na po, Pastor. Ayaw na kagad. Nagsisimula pa lamang. Tumitigil na. Ayaw na. Oh. Ngayon, ang gagawin nila, hingi sila ng advice sa iniidolong pastor. Meron po ganyan kasing mga iglesia, Pastor eh. Meron silang iniidolo. Hindi naman ginudiyos, hindi. Talaga yun ang kanilang tinitingala at kinikilalang. Paano po kung yung pastor na kinikilala nila, hindi rin po ganun kalalim ang pag-aaral patungkol sa bagay Ayun na nga yan? po, Pastor eh. Yun ay iniidolo nila at nang madinig po yung kanilang kinukwento, sasabihin nung yung pong iniidolo ng pastor nila sa kanilang denominasyon na para bagang sila po ang saligan ng katotohanan. Sabi nga nung isang nakausap ko kung ano daw pasya na namumuno sa kanilang samahan, yun daw kanyang tatayuan. Yung daw kanyang tatanggapin. Bay, napakakalungkot po yan. Sapagkat kung babasahin po natin ang Biblia, ang sabi po ng Jeremias sa 17:5-9, sumpain ng tao.
na nagtitiwala sa tao. Nakakatakot po yan. Sabi po ng Diyos Ama ito ang sinisinta kong anak sa inyong pakinggan. Hindi po yung mga leader na dinadakila ng mga samahan ngayon, hindi nang papakinggan nila. Yung sa inyo nga, pastor yun ang mga leader na yun wala ding alam sa Biblia. Nadaya din po yan Nadaya din po sila ng katuruan. Ngayon, pakinggan po natin ang sinasabi ni Apostol Pedro dito sa kanyang ikalawang sulat patungkol sa ganyang mga tao. Yung mga taong nabanggit po natin, pastor. Kasi simula pa lang ayaw na. Paano pangyayari doon? Paano mo matututunan ng katotohanan? Kasi simula pa lamang. Ayaw ka na kaagad na para napansin mong naiiba doon sa nauna munang tinanggap na turo. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pedro. Ikalawang Pedro 3:15 hanggang 17. At inyong ariin na ang pagpapahinod ng ating Panginoon, hindi po pagtatagal, ay pagliligtas. Nagaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, sinulatan kayo. Si Apostol Pablo pala, meron din ganitong mga katuruan. Hindi sila nakakakontra ni Pedro. Parehong tinuturo na sa end time Hindi sila magkasalungat. Gayun din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain. Meron pa na mahirap. Nako, sigilan mo na anya yan, pastor. Masisira lang ulo mo dyan. Talaga po mahirap unawain, pero katulad na sinabi namin, pero hindi po imposible na maunawain. Ba't naman ituturo ng Panginoon niya sa atin sa magitan ng kanyang mga alagad kung hindi natin maunawaan? Mahirap unawain na isinisinsay. Alam niyo po ba yung isinisinsay? Baka Tagalog kayong hindi na unawain. Ibig sabihin isinisinsay, ipinagkakamali. Isinisinsay ng mga di nakaalam ng mga walang tiyaga. Yan. Hindi mo malalaman ang katotohanan. Kapatid, kaibigan, nakikinig. Dahil wala kang tiyaga, meron kasabihan nga tayong mga Pilipino pag wala daw tiyaga, walang nilaga. Ibig pong sabihin, kaya pala hindi maunawaan kasi walang tiyagang pag-aralan. Tiyaga, ayaw talaga mag-aral. Basta nakaagad, titigil na. At pagbibintangan pa yung nagtuturo, baka niya tayo magkagulo pa. Patigilin yan. Magugulo lang kayo. Ngayon, ulitin po namin sa inyo. Kung ang inyong katuruan ay katulad ng katuruan ng mga dispensational teacher, kayo po'y matagal na magulo. Matagal na po kayo magulo. Sila pa to. Bakit? At narito nga po tayo para linawin sa kanila at ayusin ang magulang katuruan na yan. Napatunayan natin yung si Halise ay napakagulo ng katuruan. Matapos niya sabihin, 1948 yung generation, inamin niya din no, sa 1970, naganap ang pagkawasak ng templo. Napakagulo ng kanyang katuruan. Ngayon, nagaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Sa ikapapahamak din nila. Mapapahamak pala, pastor. Oo. Kapapahamak pala itong maling katuruan Kaya yung mga kaisipan ng ibang naniniwala nga dyan sa paniniwalang yan, sinasabi nila, anyway, tinanggap ko naman si Kristo, kaya kailanman siya dumating. Paano mangyayari yun? Hindi naghahanda. Kasi sinabi, kailangan maging handa. Ngayon, tingnan nyo, pastor. Ito ang sabi ni Pedro, kaya nga minamahal, yamang nalalaman nyo na ng unang bagay na ito, magsipag-ingat kayo. Sinasabi ni San Pedro, dapat daw mag-ingat Kaya kayo nakikinig at nakikipag-aralan sa amin,
Ito po, babala ng Biblia sa magitan ng apostol, magsipag-ingat kayo, sabi niya. Baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masama, manghahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Ayun, nahulog sa sariling katyagaan. Ibig sabihin, apakatagal mo na naglilingkod, mababaliwala ang iyong paglilingkod. Pastor, mababaliwala. Bakit po? Ito hindi napasama yata ito sa ating talata. Sa ikalawang Juan, 7:9, ganito po ang ating mababasa. Ikalawang Juan. Tingnan niyo po. Ito po, babasahin ko. Ito, hindi na bibigyan pansin ng iba ito Talatang ito. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanlibutan. Marami pala magdaraya. No. Sa makatid bagay, ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Ito magdaraya at ang Antikristo. Meron pong ganitong mga ngaral, Pastor, sa ating kapanahunan. Ito daw po ay mandaraya at Antikristo. Mangag-ingat kayo sa inyong sarili upang wag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin nyo ang isang lubos na kagantihan. Siyempre, ang tayo nangangaral, nagpapagal tayo para maituro natin ang katotohanan. Kung ang kanila na mapapakinggan ay kasinungaling at pandaraya, ang ating pagpapagal ay mawawalan ng kabuluhan. Pastor, talagang sinisikap natin maituro ang katotohanan. Kung meron papasok naman ng mga mandaraya at nanliligaw sa katotohanan at yun ang kanilang tatanggapin, mawawalan kabuluhan, Pastor, ang ating pagsisikap na sila maituwid at mapanatili sa kaugnayan sa ating Panginoon. Yan po, mawawala ng kabuluhan. Tuloy po natin. Ang sino man nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo, hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral, kinaroroonan ng Ama. Kinaroroonan ng Ama, gayon din ng anak. Kahit pala kayo nagpapatuloy at ang aral ni Kristo hindi ka nananahan. Ibig sabihin na hindi nananahan, hindi ka sumusunod sa aral ni Kristo, hindi ka kinaroroonan ng Diyos. At ng Panginoon sa Kristo. Yan po sinasabi ni San Juan. Naliwanag po ang kanyang pagkasulat. Ngayon, ano nagagawa nyo? Halimbawa, kung tama po. Halimbawa po, Pastor, kung tama. Kung itinuturo natin na binabahagi sa palang katotohanan at talagang nasusulat, paano na magiging kalagayan ng mga taong ito sa harapan ng Diyos? Yung mga ayaw. Yung pinatitigil ka na. At ang pinakinggan ay kung sino man yung gusto nila. yung kanilang dinadakila. Meron po sing ganun Atin na niyang banggiting ganun kung ano masasabi. Kung tutuloy niyo po yung talatang 10, sabi niya kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Bakit po? Kasi meron pang karugtong na maradamay daw sabi niya, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Yung panluluko, pandaraya. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ang isang puno, ay naniniwala sa kabulaanan, patay ang kanyang mga kampune. Yung kanyang mga tagasunod. tao Yung tagasunod niya. Bakit? Kasi sabi nga ng Panginoon, bayaan nyo sila ang bulag na umakay sa kapwa bulag, para sila mahuhulog sa ukay. Isipin nyo, Pastor, halimbawa ako, nangangaral ako nung hindi tama. Yung napangaralan ko, halimbawa, 50 yan. Siyempre, natutunan nila sa akin yung mali. Ngayon, ito rin ang ibabahagi nung natuto sa akin. Sa kanilang mga nakakausap. Di padami ng padami ngayon ang nadaya. Para yung COVID-19. Para COVID-19 Ang dami-daming kailangan pala tayong mag-contact tracing, Pastor. Yung contact tracing na ano sabi? Ano mangyayari kung ang paniniwala mo yung mali? Paano kung kami nga ang tama? Paano? Isipin nyo. At kami ngayon binaliwala nyo. Hindi nyo na kami
Kasi pastor, naranasan ko po yan eh. Nung isineshare ko na po itong katotohanan nito, ayaw na akong pagsalitain eh. Dati lagi kayong inimbitahan. Dati, lagi akong inimbita. Lagi ako nagsasalita. Meron pa nga nagtanong sa akin pastor, sino po ba ang kasama nyo sa paniniwalang yan? Palibasa sabi nga ng Biblia ang isasagot nyo, mga salitang hindi matututulan. Sabi ni Pablo, hindi matututulan. Sumagot ako, sabi ko, ang kakampi ko si Jesus, si St. Paul at si St. Peter. Hindi po siya nakakibo. Ang hindi po maganda sa kanya, sana sinabi niya, Pastor, pakipaliwanag niyo po sa akin. Hindi ko nanuwan. Hindi po ganun ang ginawa, Pastor. Ang ginawa po, hindi na ako kinakamayan. Hindi na ako kinakausap. Para na po kasing hindi na ako binabate. Para na po kasing pangmamaliit ng tao yun yung tatanong kung sino yung kasama. Ibig sabihin, walang tiwala sa inyo. So ang mas, kasi meron tayong ugaling mga Pilipino, yung colonial mentality Kahit walang kwenta sinasabi ng mga puti, ng mga dayuhan. Giliw na giliw silang makinig, pero kapag kapwa nila Pilipino, wala silang interes. At kukwestiyonin pa kung saan galing ang pinag-aralan. Oo. Tapos kukwestiyonin pa kung saan kayo nag-aral. Mabigat po ang ating pinag-aralan, Pastor. Oo. Natalakay ng una. Sabi nyo, kayo, School of the Holy Spirit. Ako naman nag-aral kay Kristo. Tingnan nila kung sino ang mas malalim ang kaalaman. Ngayon, ano nga mangyayari kung kami nga ang tamang turo? Pakinggan nyo po ang Lucas 10:16. Pakinggan nyo. Ang nakakinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Napakatindi. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinakwil. Ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang nagsugo sa akin. Bakit? Ang amin pong binabagi, salita mismo ng Panginoon Kristo. Kung kami pinapakinggan nyo yung Panginoon Kristo. Kung kami na may itakwil nyo, hindi nyo na kami pagsalitain, o kami pasigilin nyo na, ang tinatakwil nyo ang Panginoon Kristo. Siya po nagsabi niyan. Napakaliwanag po ang ating tinatalakay sa oras na ito. Ngayon, ang ating pong pastor na tinatalakay ay yung ikalawang pagparito ng Panginoon Kristo. Ano daw po ang tanda at ang katapusan ng sanlibutan. Ngayon, balikan natin ang accomplishment ng Panginoon Kristo bago umakyat sa langit. Balikan po natin yung accomplishment niya. Basahin po natin ang Hebreo. Tingnan niyo po. Basahin natin po ang aklat ng Hebreo, Kapitulo 10. Ang talata po ay 10 hanggang 13. Pakinggan po ninyo, mga kapatid at mga kasama sa pag-aaral na ito. Sa kalooban niyo ay tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. At katotohanan, ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog ng madalas linggan yung mga hain na hindi makaaalis kailan pa man ang mga kasalanan. Ngunit siya, ang ating Panginoon Kristo, na makapaghandog na isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman, umupo sa kanan ng Diyos. Pagkatapos na daw magawa ito, yung pagsasakripisyo para sa ating kaligtasan. Umupo daw sa kanan ng Diyos. Buhat noon ay naghintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway maging tuntungan ng kanyang mga paa. May panahon pala dito sinasabi umupo sa kanan ng Diyos at may panahon, buhat noon, naghihintay. Ang Panginoon pala naghihintay para makabalik. Ayan po sinasabi dito. Ang sumulat po nito ay si San Pablo. Buhat noon ay naghihintay hanggang sa
ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa. Ito po sinabi ng aklat ng Hebreo at dagdagan po natin sa paliwanag naman ni St. Peter. Makatulad po ang turo ni St. Peter, Pastor. At ni Oo. Pablo. Basahin naman natin. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 2. Ang talata po ay 29 hanggang 35. Pakinggan po ninyo, mga nakikipag-aralan. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo tungkol sa patriarkang si David, na siya namatay at inilibing. At nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Palibasa nga isang propeta, at sa pagkaalam na may sinumpa ng Diyos sa kanya, na sa bunga ng kanyang bayawang ay iluluklok niya ang isa sa kanyang luklukan. Palibasa'y nakikita niya ito ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na magmuli ng Kristo, na siya hindi pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito binuhay na magmuli ng Diyos. Tungkol dito mga saksi kaming lahat. Palibasa nga'y pinarangal ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa amang pangako ng Espiritu Santo, ibinuhos niya ito na inyo nakikita at naririnig, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, datapat siya rin na nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang sa gawin ko ang kaaway mo na tuntungan ng iyong mga paa. Yung kanan po ng Panginoon, yung po ay kanan ng luklukan. Ayon po sa Hebreo 12:2. Hebreo 12:2, kanan ng luklukan. Hindi po si Kristo umupo sa Diyos. Kanan ko, inupuan niyo ang Diyos, katulad ng ibang mga ngaral dyan. Umupo siya sa kanan ng luklukan. Hebreo Kapitulo 12, talata po 2. Pakinggan nyo. Namasdan natin si Jesus na gumawa, sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang ilagay sa harap niya, nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Umupo siya, tangayon kay Pedro, doon sa kanan ng Diyos. Yan po sabi niya. Ngayon, paalaala po, ito pong binanggit ni Pedro, ito po quotation doon sa awit 110, 1 and 2. Doon niya po kinuha to, itong sinabi ni Pedro. Ito po sinabi sa awit. Pakinggan po ninyo. Awit 110, talatang 1 hanggang 2. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Hanggang kailan po siya nakaupo doon? Naghihintay po Panginoon, sabi kanina. Diba? Kailan sa babalik hanggang sa aking gawin tuntungan mo ang iyong mga kaaway. Kailangan pala maging tuntungan ni Kristo ang kanyang mga kaaway. Ayon po sa Diyos po to, Diyos po ang nagsasalita dito. Pararatingin ng Panginoon ang sentro ng iyong kalakasan mula sa Sion. Magpuno ka sa gitna ng iyong mga kaaway. Nung ang Panginoon sa Kristo po'y lumuklok sa kanan ng Ama sa langit, maghari daw po siya sa gitna ng mga kaaway. Yung po mga nagtuturo po ng dispensational, ng futurist, ito daw po hindi tunay na pag-upo. Ano ang ginawa niya dito? Umiga siya. Umupo siya dito. Ayan, sabi maghari. Yung kanyang pag-upo, paghahari. At sabi ng Diyos Ama, maghari ka sa gitna ng iyong mga kaaway. Yan po ang sinabi. Huwag po kayong gumawa ng haka-haka at kata-kata. Ang Diyos po nagsasalita dito sa mga talata, umupo ka sa aking kanan hanggang mapasailalim ko ng iyong paang, iyong mga kaaway. Hanggang sa aking gawin tuntungan mo iyong mga kaaway. Magpuno ka sa gitna ng iyong mga kaaway. Panahon po ito. May panahon sinusukat po ito. Ngayon, ang tanong, pinapag-aralan po natin kung kailan ba paparito at katapusan ng sanlibutan. Yan po ang ating pinapag-aralan. Ang Diyos Ama lang nakakaalam. Ano sabi ng Diyos Ama? Maupo ka rito hanggang mapasailalim ko
Nanampakan ng iyong paa, ang iyong makakawa. Yan po ang sinabi. Hindi ko po dadagdagan. Pag dinagdagan ko yan, para ko na din sinalansang yung aming programa na wagigit sa nasusulat. Para mapasailalim sila at maging sa tungtungan. Doon sa talatang 2, sabi niya magpuno ka sa Oo, gitna. Pastor. Mamaya, No. Pastor, mamaya liliwanagin ni Pablo yan, Pastor. Oo. Tingnan. Kaya malalaman nila kung ano ang muna dapat mangyayari. Pag binasa na po natin yung inulit. Ngayon, tanong po natin, ito po ba na isa katuparan na? Hindi na malaman ng dispensationalist, Pastor, kung paano na sasagutin niya. Kung natupad na ba yung napailalim na sa ang kanyang mga kaaway. Na ilagay na sa talampakan. Ha? Gawin tuntungan mo na iyong kaaway, ang iyong mga kaaway, tuntungan na, natuntungan na ba? Ito po ba na sa katuparan na? Ang sagot po namin ay hindi pa. Hindi pa po ito na isa sa katuparan. Hindi pa po ito napupulpil. Pakinggan po ninyo. Nasusulat po ba? Basahin natin ang Hebreo, Kapitulo 2, ang talatay 8. Tingnan niyo po. 2, ang talatay 8. Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kanyang mga paa. Sapagkat napasukuin niya lahat ng bagay sa kanya, wala siyang iniwang di sumuko sa kanya. Ngunit ngayon, ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kanya ang lahat ng mga bagay. Hindi pa po. Hindi pa nagpa-under sa Hindi kanya, pa no? sumusuko lahat, Pastor eh. Oo. Hindi pa babalik si Kristo. Hindi pa sumusuko sa kanya ang lahat ng mga bagay. Yan po katuruan ng Hebreo 2.8, ng author po niyan ay si Pablo din. Ngayon, dito po sa kanyang sulat sa Korinto, Kapitulo 15, talatang 25, ganito po ang kanyang sinabi. Pakinggan po ninyo. Kinakailangan siya maghari. Ito po sinabi ni Pablo, 2,000 taon na po nakakaraan. Migit kumulang. Kinakailangan siya maghari hanggang mailagay niya. Sinasabi nyo kanina. Oo. Sinabi ng Ama. Hindi sila nagkokontra ng Diyos Ama. Oo. Kinakailangan siya maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Kung sasabihin niya, temporary lamang yung pag-upo niya sa kanan ng Ama na hindi naman nakasulat, yan po nababasa ko sa mga aklat ng dispensationalist. Temporal daw lamang, hindi talaga ganap. Kinakailangan siya mag-ari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang talampakan lahat niyang kaaway. Kung si Kristo po hindi pa nag-aari, hindi po siya makakabalik. Kaano't anong gawin ng mga dispensational para si Kristo bumalik na? Hindi po mangyayari. Sapagkat ang una pong dapat maganap, kailangan muna siya mag-ari. Ang kanila pong katuruan, si Kristo mag-ahari pagkatapos na second coming. May baliktad po. Baliktad. Baliktad na baliktad ang kanilang pagtuturo. Dito ang turo ni Pablo, kailangan muna mag-ahari. Kailangan muna maganap po yun. Kasi sabi ng Ama, kailan nakaupo sa doon, nag-ahari sa yung mga kaaway niya kanya papailalim. Paano po mapapailalim kung si Kristo hindi nag-ahari? Sino po kaya magulo? Ang Diyos po kaya o ang nagsasabing kailangan siya maghari muna? Darating muna siya tapos Yung maghahari. Diyos ang nagsalita. Oo. Si Pablo, yun din ang sinabi. Ngayon sabi dito, kailangan siya maghari. Basahin po natin. Ang unang Korinto, Kapitulo 15. Dito po nabasa natin yun. Sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, hindi naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Datapwat ang bawat isa sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga. Pagkatapos ang kay Kristo sa kanyang pagparito. Dito po sinasabi ng pagbuhay sa mga patay ay sa pagparito ni Kristo. Kung magkagay darating wakas. Wakas na po Oo.
Sa second coming, wakas na po. Ito sabi niya, oh. Sa kanyang pagparito, kung magkagayo, darating wakas. Pagka ibibigay niya ng kaharian sa Diyos, sa mga kapatid bagay sa Ama, pagkalilipulin niya na lahat ng pag-aari, lahat ng kapamalat, kapangyarihan. Sapagkat kinakailangan siya maghari. So, nung first century, Pastor, si Kristo ay naghahari na. Oo. Kinakailangan daw maghari para siya makabalik eh. Abay, kung siya hindi naghahari, hindi na makakabalik. Ang Panginoon sa Kristo, kung ang paniniwalaan po ang teaching ng mga dispensational na sa pagbabalik doon ni Kristo, saka lang siya maghahari ng 1,000 taon sa Jerusalem. Yan po ang alang katulad dahil kung ano man ang kanilang pagbabatay at talata, atin pong maaari matalakayan, Pastor, sa susunod para wag naman magulo. Oo. Pagkat ang ating pagtuturo, talagang ito, nababata. Ang lahat niyang mga kaaway, ang kahuli-huli ang kaaway na lilipulin, ay ang kamatayan. Darating daw po ang wakas. Kailan? Pagka ibibigay niya na. Kailan daw ba ang wakas? Pagka ibibigay niya na ang kaharian sa Diyos. Oo. Sa Pag-surrender mga tweet, na. Pastor, si Kristo, may kaharian na. Oo. Hindi naman siya magahari kung wala siyang kaharian. Ibibigay niya doon sa Amang kaharian. Pagka ibibigay niya na ang kaharian sa Diyos Ama, sa mga bagay sa Ama, pagkalilipulin niya na ang lahat ng pag-aari, lahat ng kapamalat, kapangyarihan, talatang 24. Ang huli niyang kaaway na lilipulin ay kamatayan. So, Pastor, sa liwanag ng talatang ating binasa, hindi pa napapasuko ni Kristo ang lahat eh. Oo. Ang lahat ng kanyang kaaway, hindi pa napapasa ilalim. So, kapag napasa ilalim na, darating na ho si Kristo. Ano po gagawin niya? Bubuhayin niya ang mga patay, isusuko niya ng kaharian, then, wakas na po. So, wakas na. At yung kaharian, susuko niya sa Diyos Ama. Ito po ay sinasabi sa unang Korinto 15, 22 hanggang 23 at 50 hanggang 58. 8. Ito po ang pagbuhay. Ang huli niya ang kahaway ay ang kamatayan, sabi eh. So, Pastor, pagka binuhay niya ang patay, wala na siyang kaaway. Yan po ang sinasabi dito ni Apostol Pablo. Oo. Ang huli niyang kaaway ay yung kamatayan. Yan po ang sinabi niya. Kung sila po may sinasabi pang, kaya daw pagparito daw ni Kristo, siya daw makikipagdigma para makapaghari sa Jerusalem, ay yan po ay ating ganap na tinututulan, Pastor. At matatalakay natin niya sa susunod na pag-aaral. Oo. Ngayon, ito pong pagkabuhay ng mga patay, hindi po ay magaganap sa huling araw. Katulad na ng ating natalakay na, Pastor, nung una natin pagtalakay patungkol sa pagdagit, no? Aha. Na sa huling araw, doon bubuhayin ni Kristo. Juan 6:39, 40, 44 at 54. Sa huling araw po ang pagkabuhay. Kaya yung talata doon sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, sa pag-uulit, Pastor, pagkabuhay po yun eh. Oo. Yung pagkabuhay po sa huling araw. Sa unang Korinto, pagkabuhay din po. Sa mga kapatid, yung pong tinatawag na pagdagit na may pagkabuhay doon, yung pong ikalawang pagparito. Sa paniniwala ho nila kasi yan tawag nila rapture. Ang problema ho, sasalungat dito sa sinasabi nga ninyo na isusurrender. Susuko. Kasi bubuhayin yung mga patay. Aha. Salungat siya, Pastor. Bubuhayin ng patay. Sabi daw sa Tesalonica, sa unang Korinto, bubuhayin. Isa lamang po yan. Hindi po yan magkabukod ng 7 taon. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa Kristo, siya po ang katotohanan, siya dapat pakinggan. Ibabangon ko siya sa huling araw. Hindi, ang magiging kontra niya ho, kung bubuhayin dito sa tinatawag na rapture, pagkatapos maghahari siya ng 1,000 taon, anong gagawin niya dun sa pagkatapos ng 1,000 taon? Bubuhayin na naman po. Magkakaroon na naman pagkabuhay na magmuli. Huling araw na po. Kailan yon? Doon sa tinatawag nilang pagdagit. Yun yung bubuhayin, yung pong aagawin. At yun ay magaganap po sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Pablo doon, at tayo sa Panginoon, magpakailanman. So, wala ko 7 taon. Pangwalang hanggan na ho yun. Wala ko 7 taon na binabagit. Yan po higit na sa nasusulat, Pastor. Dapat to burahin yun. At sana sinabi na, at maghahari ng 1,000 taon tayo kasama ni Kristo. Wala pong ganun eh. Tatalakay natin sa susunod yan.
Oh. Dahil may tanong dyan. Naipaliwanag na po natin. Ngayon, muli niyo pong pakinggan, paalaala ang ating Panginoon sa Kristo. Sa talatang babasahin ko ulit ang kanyang paalaala. Ang kahalagahan. Pastor, kahalagahan ng itong end time. Oho. Mga puyat kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung ano ang araw paparito nyo Panginoon. Inuulit ko po, datapat ito'y talastasin ninyo. Kung nalalaman ng puno ng sambayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, siya magpupuyat, hindi niya pababayaan, tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman. Pinag-aanda ng Panginoon eh. Mhm. Sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip. Ay kung hindi nyo ito pinapalagan, hindi po kayo makakanda sa pagparito ng Panginoon. Yan po lang nga may masasabi sa inyo na nakasulat sa Biblia. Ano po Sige. yan? May question po tayo yatang meron ba tayong pumasok. nakatanungan? Ano po yan? Ayan. Kung mali ba ang aking tinitindigan tungkol sa eschatology, hindi ba ako maliligtas? Kung mali ba ang aking tinitindigan tungkol sa eschatology, hindi ba ako maliligtas? Aking i-revise. Sinabi mo, kung sino ka man nagtanong, saan ba nagmula yung tanong, kapatid? Kanino ba? Sa isang ano ba? Sa isang membro o isang pastor? sa isang pastor po. Sa isang pastor po yata yan. Isang pastor na nagtatanong. Ulitin ko po, kung mali ba ang aking tinitindigan o tinatayuan tungkol sa eschatology, hindi ba ako maliligtas? Oo. Bayaan po natin ang Biblia sumagot. Ano po, pastor? Meron po tayong humatol sapagkat sabi natin, wag hihigit sa nakasulat. Di basahin natin kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ngayon, ang ibig mo sabihin, kapatid, kaibigan, o pastor, sino ka man, kabulaanan o kasinungalingan ang iyong tinanggap at pinaniniwalaan doktrina. Kasi sabi mo, kung mali ba, di mali. Maaari pong na po ito, pastor talaga. Dahil ibig tinitindigan ang ibig mo sabihin, kabulaanan o kasinungalingan ang iyong tinanggap at pinaniniwalaan doktrina. Ngayon, pakinggan mo ang sinabi ni Haring Solomon. Si Haring Solomon, sa ating mga nag-aaral Biblia, ito pa ang pinakamatalinong tao. Pangalawa sa Panginoong Jesucristo. Bago pa, pinakamatalino po ito. Napakatalino po nito. Si Haring Solomon, siya po sumulat nitong kawikaan Ngayon, ano po sabi niya? Kung ang puno o leader o pastor ay nakikinig sa kabulaanan o kasinungalingan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Damay pati membro mo. Pastor, kung ikaw ang pastor, nagtatanong. Bakit? Pakinggan mo naman sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Sa Mateo, Kapitulo 15, ang talatay 14. Pabayaan nyo sila. Sila ay mga bulag na taga-akay. Kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mga huhulog sa hukay. Yan po sabi ng Panginoon. Para kayong mapapahamak. Mali ang iyong tinanggap. Mali din na matatanggap ng membro mo. At kapag yan ay nagsir, ang sisir yung mali mo ding paniniwala. Pastor, kababanggit nyo lang sa akin kanina. Ngayon, una pa, pangalawa pa, tinanong ko nga yung isang pastor na naninindigan basta day tapat naglilingkod. Sabi ka, pastor, ang isa bang ang nagtuturo ba ng mali ay ligtas? Hindi siya makasagot, pastor. Ang nagtuturo ba ng mali ay ligtas? Hindi siya makasagot. Alaga sabi niya, ay ligtas ang pastor. Mali! Kaya ho pala sa sa banal na kasulatan sinasabi, huwag maging guro ang marami. Sapagkat mayroong higit na pananagutan. May sasagutin ka sa Diyos. Pag mali ang turo mo. Kaya sabi ni Pablo kay Timothy, ito yung kanyang anak sa pananampalataya to Si Timoteo, sabi niya, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Sasabihin pa ba ni Pablo, mag-ingat kung wala ka pahamakan. Manatili ka sa mga bagay na ito. Sapagkat sa paggawa nito, ay yung sarili ang ililigtas mo, pati ang nagsisipakinig sa iyo. Kung ituturo mo yung tama, ayan
ililigtas mo sarili mo. Kung mali, ay, mananagot ka. Yan po ang ibig sabihin nito. So, yan po ang una kong may sasagot sa iyo na nagtatanong. Ngayon, ang pinapag-aralan natin ay Mateo Kapitulo 24. Sa talatang 4, ang Panginoon ay nagbabala. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Oh, ganito sabi niya. Sumagot si Jesus, sinabi sa kanila, mag-ingat kayo, huwag kayong mailigaw ni numan. Excuse me. Pinag-iingat tayo ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat darating ang panahon na may mga ngaral ng mali. Ang ibig po sabihin ng mali, katang isip lamang. Kata-kata lamang po yan. Ngayon, sa 2 Timoteo, Kapitulo 4, ang talatay 3 hanggang 4, ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Oo. Sir, dadating pala panahon, yung tama, hindi na tatanggapin. Mhm. Hindi kundi pagkakaroon nila ng katinantainga, magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling mga sasamang pita at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ibabaling sa kata. Marami tayong nadidinig yan, Pastor. Hindi tayo babanggit ng pangalan. Meron po nangangaral sa telebisyon. Hindi natin babanggit ang pangalan. Ganun po ang sinasabi. Oo. Iiwalay na sa katotohanan ng tainga at ibabaling sa kata. Mga katang isip na lang sinasabi, Pastor. Oh, babanggitin ko ba, Pastor, yung sinasabi? Huwag na po ninyo Huwag na pong banggitin. banggitin. Tama na ito. Baka sabihin ay naninira pa tayo. Baka sabihin naninira tayo. Ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ibabaling sa kata. Ibig sabihin ng mali ang iyong tinatayuan, ay iniwalay ka sa katotohanan. Ibig sabihin, magsipagbunton magpipili sila ng sarili nilang mga ngaral. Ito nakakadinig na ng tama, pero hindi pa din nasisiyahan. Basta, Oo. hindi pa din nasisiyahan at gusto pa makarinig ng iba. Ibang turo. Paano po yan, Pastor? Kasulad ng sinasabi nga ho ng iba, di ba? Kami po'y full gospel. Meron po bang gano'n? Pastor, saka na po muna natin. Hindi, ano lang po kasi, dito kasi sa aral, pag sinabi ko kasi nating full gospel, lahat iaaral mo. Marami naman nung bagay na Pastor, inililihis maaari natin talakayin niya sa susunod, Pastor. Oo. Sapagkat hindi natin sasama dito at baka sumobra ang ating oras. Ating mga kapatid sabing, ano naman yan, napahaba na naman. Hindi, okay naman po Ngayon, sa kanila at nag-e-enjoy daw tingnan sila. nyo. Roma Kapitulo 16, talata 17, 18. Pakinggan mo, Pastor. Sino ka man nagtatanong? Salamat at nagkaka-interes ka sa aming talakayan. Mabuti yan. Ngayon, pinamamani ko sa inyo, Roma 16, 17 hanggang 18. Mga kapatid, natandaan nyo mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong napag-aralan. Kayo'y magsilayo sa kanila. Pinalalayo tayo nakakalungkot, yung katotohanan na nilalayuan. Ang layuan nyo, itong mga naghahatid ng katitisuran. Laban sa aral na inyong napag-aralan. Sa talagang tinuro ng mga apostol. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at mainam na talumpati, dinadaya ang puso ng mga walang malay. Talagang magagaling magsipanalita yan, Pastor. Oo. Yung mga mabulaang mga ngaral. Kala mo talagang katotohanan ang sinasabi. Katulad do ngayon, may mga sistema ho ng mga pagtuturo sa church na kapag hindi ka umattend ng seminar na yon, hindi ka pwedeng mag-opening prayer, hindi ka pwedeng
Oo. Pastor, sasagutin ko yan sa maiksi lang, Oo. ayon sa sulat ni Pablo kay Timothy. Hindi ka pwede mag-ganon. Hindi po yan ang pamantayan. Ang sabi ni Pablo sa 2 Timothy 2:2, madali tandaan. Sabi niya, Timoteo, ang nadinig mo sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay ipagkatiwala mo. Oo. Kanino? Tapos ng seminar o nakapag G12 ba? Encounter. Encounter, G12. Oo. Ganun po ba? Sinabi, wala po sa Biblia yan. Sabi, ipagkatiwala mo. Kanino? Sa mga taong tapat na makapagtuturo din naman sa iba. Yan po ang nakasulat po sila. Oo. Yung mga tapat, yun po ang qualified. Nakatapos ka nga ng mga encounter at mga G12 na yan, di ka naman tapat. Paano ka magkakapagtuturo? Kasi may kaya ko lang po nabanggit yan, kasi nga may narinig ako na nag-take sila ng mga ganyan, mamaya-maya yung pastor wala, pinatalsik na, at iba na ho yung nagpapasto. Aba? Kasi nabanggit natin ni Pablo yung nagdudulot ng pagkakabaha-bahagi. Bahagi, pastor. Oh. Kasi nabe-brainwash po kasi Oo. ng mga maling katuruan. Tsaka- kasi mabubuting pananalita at maiinom na talumpati. At saka po kasi ang dun kailangan nilang magbayad doon sa seminar nila. Ang mamahal po ng bayad. Very eloquent kung magsalita, pero ang sinasalita, wala po sa Biblia. Puro pandaraya lang at mga katang-isip at kasinungalingan. Ngayon, dito po sa ikalawang, doon sa nagtatanong sa atin, Pastor, ikalawang Tesalonica 2:8 hanggang 12, ay ganito sinabi ni Pablo sa Tesalonica. Siya na ang kanyang pagparito ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. Ito, may mga tanda mga kasinungalingan. At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Para ka maligtas, katotohanan na tatanggapin mo. Ayon dito sa sinasabi. Dahil dito, pinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian. Namamali na. Upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Namamali na. Kasinungalingan na pinaniniwalaan. Upang mga hatulan, pansin nyo, mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Sabi mo, kung mali ba ang aking tinatayuan, ako ba'y maliligtas? Pakinggan mo, sinasabi dito. Upang mga hatulan ka. Hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nakalugod sa kalikuan. Ngayon, kung sino man itong binabanggit dito na tampalasan, tiyak na iti mandaraya at sinungaling. Mandaraya po to at sinungaling. Ngayon, kapag ganitong uri ng katuruan ang iyong tinatanggap, pinaniniwalaan at tinatayuan, mahatulang ka, kapatid. Pastor, kapatid, sino ka man? Mahatulang ka. Ngayon, tanong mo sa akin, maliligtas ba ako? Sinabi dito, mahatulan Upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan na magiging hatol. Ito na lang uli kong talata para sa iyo, kapatid, na nagtatanong. Basahin natin ang Apokalipsis. Pastor. Okay. Apokalipsis, Kapitulo 21, ang talata po ay 8. Ganito po sinabi ng talata, ayon kay San Juan. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakayapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagat ang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yan po, pupunta ng mga taong sinungaling.
Kung ang itinuturo mo ay kasinungalingan, Taliwas. kabulaanan, taliwas sa katotohanan, dito ka madidestino. Hindi po ako nagsasabi. Ano sabi ng Apocalypse? Ang lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagat ang nagniningas apoy at usupre na siyang ikalawang kamatayan. Yan lang ang po masasabi ko sa iyo. Sino ka man, pastor, sino man ikaw, o sino man kapatid na nagtatanong. Mahatulan kapag kasinungalingan ng iyong itinuturo o pinaniniwalaan at tinatayuan. Mahatulang ka at ang hatol, maliwanag ang sinabi ng banal na kasulatan. Lahat ng sinungaling ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Kasi ang akalang kasinungalingan lang, pastor, yung halimbawa, mayroon kang sinabi sa isang tao, nagsinungaling ka. Pero yung nangaral ka ng taliwas sa katotohanan ng salita ng Diyos, ay kasinungalingan na po yun. Kaya talagang mapapabilang ka dun sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Hindi po tayo nagsasabi niyan. Kaya nga, itong Ang Biblia. Kaya dito kasi, binasa natin ng mga talata. oo. Na kapag ang pinapangaral mo taliwas sa katotohanan, kasinungalingan po yan. Kung kasinungalingan, yan po yung mali. Isang halimbawa po ng kasinungalingan, pastor, dahil pinapaksa po natin yung tungkol sa eschatology, particular ho yung Matthew chapter 24. Bagamat ito'y tatalakayin pa natin, pero sasapyawan na natin, pastor. Kasi kahit saan ko hanapin sa banal na kasulatan, lalo na sa bagong tipan, wala po akong nakitang maghaharing antikristo eh. Saan nanggaling po yung maghahari ang isang antikristo? Meron pa po ba tayong oras dyan, pastor? Sa susunod na po kung ano yan. Kasi, Ano po ba? kumbaga, sinabi ko lang huya para may pakita ko lang yung kasinungalingan na wala tayong makitang ganung talata na may maghaharing antikristo. Ang una muna natin talatang pinatutunayan na wala pong ganon. Kasi ang katuroan po ng mga rapturist, pagkatapos daw po ng rapture ay may 7 taong kapigat paghahari sa paghahari ng Antikristo. Wala po tayo nababasang ganun. Sabi po dun sa mga talatang binasa nyo kanina, kumakatha. Pastor, yung mga ngaral sa television pagkatapos daw ng pagdagit lilitaw ng Antikristo. At yung daw mga maiiwan ay magdurusa. Habang sila itong mga naagaw o na rapture nila, dadalhin sa langit at habang nagsasaya doon, ito naman maiiwan ay magdurusa. Wala po akong nabasang meron pa akong naririnig, pastor, ang sabi sa katunayan ngayon, buhay na yung Antikristo. Pastor, at hinihintay na lang daw yung time na siya ay luluklok bilang hari. Pastor, ako'y bata pa ako sa Panginoon. Ganyan na sinasabi. Ako'y maedad na. Hindi pa ako nadating yung Antikristo nila. Huwag nyo nang siwalat ang edad. Pastor, ganito po yan. Pastor, ito. Pagka yun naisama natin sa ating pagtalakay para wag naman tayong makuha sa oras, patutunayan natin talagang wala. Patutunayan natin. Kumbaga parang binigyan na lang natin sila ng idea na may kamalian talaga. Wala. Sapagkat kung yun meron, dapat sinabi ni Pablo. Pagkatapos tayo madagit, mga kapatid, nakakalungkot, yung maiiwan ay mamumunuan ng Antikristo, wala pong ganun Kaya pagka yun nilagyan ni Pablo ng ganon, siya na din sumalungat sa kanyang pakiusap, matuto kayo sa amin, wag hihigit sa nasusulat. Tapos dinagdagan niya ganon, wala pala naman. Kaya sana po ang ating tagapakinig ay nabuksan ng unawa. Ang Panginoon sa Kristo po ay umakyat sa langit, nakaupo sa kanan ng Ama, inulit ko po. At sa doon ay naghihintay hanggang mapasa ilalim ng kanyang paa ang lahat niyang kaaway. Yung po sabi ng Ama, papasa ilalim ko sa talampakan mo, maghari ka. Ngayon, sabi naman ni Pablo, pagka napailalim na sa kanya, babalik na po si Kristo. Hindi pa po napapasa ilalim sa kanya. Sabi ni Pablo sa Hebreo 2:8, hindi pa daw Hindi pa daw nagaganap yon. Kaya hanggang ngayon, sinabi ni Pablo, pag naganap na yon, babalik na po siya, isusuko niya ang kaharian, bubuhayin niya ang mga patay, susuko niya ang kaharian, gaya papasok na po sa tinatawag na eternal kingdom. Sapagkat hanggang 28 po,
Hanggang 28 po, tingnan niyo, pakinggan niyo po para huwag natin mamiss ito. Pumasa tayo hanggang 25 lang, Pastor eh. Oo. Dali natin hanggang 28. Ito po eh. Ito. Ang kahuli-huli ang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapat kung sinasabi lahat ng bagay pinasuko, maliwanag na itinangi yung nagpasuko ng lahat ng bagay sa kanya, yung Diyos. At kung ang lahat ng bagay mapasuko na sa kanya, kung magkagayi ang anak ni naman, pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ano pa ang susuko dito? Yung pagka-Diyos ng Panginoon sa Kristo, hindi po. Ang isusuko niya, yung kanyang paghahari. Yung paghahari po ni Kristo, na ibibigay niya sa Ama, susuko niya. Siya po si Kristo, naghahari na ngayon. Pagbabalik niya, susuko niya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Papasok na po tayo doon sa tinatawag na eternal kingdom. Walang hanggang kaharian. Papasok na po tayo doon. Yan po ang sinasabi sa banal na kasulatan na ating pong natalakay na nung una. Okay. Ano po, Pastor? May oras pa ba tayo? Praise the Lord. At marahil po ay dahil wala na po tayong katanungan na meron ba tayong tanong? Ano yung tanong na ano? Yung mag-ahari ba? Mag-ahari. Yan. Si Kristo po ba ay mag-ahari na 1,000 taon sa lupa o sa Jerusalem pagkatapos ng second coming? Medyo mahaba-haba pong talakay niya. Pastor, Kaya Pero siguro okay po yan. Okay po yan. Paiklihan na lang natin. Pero katulad na bagay ko po sa inyo kanina, yan po ay salungat. Salungat na ka. Bakit? Dito sa pinag-aralan natin, mauuna mo muna si Kristo mag-ari bago po siya mag-second coming. Kaya yan pong tinatanong nila, Pastor, kabaliktaran po yan. Oho. Kaya papaliwanag natin. Dito kinakailangan siya mag-hari muna. Sabi ni Pablo, bago siya bumalik. Kung siya sa second coming pa mag-hari, hindi na siya makakabalik. Oo. Hindi, tsaka kasi yung ina-expect na taong babalik, hindi mo mangyayari sapagkat ang sinabi ni Pablo, kinakailangan mo siya mag-hari muna. Bago saka siya makakabalik. Pag napasa ilalim. Hindi naman siya maaaring mapasa ilalim, kundi siya nag-hari. tsaka po yung binabanggit nyo kanina, Pastor, na isusurrender niya eh. Susuko niya na yung kaharian. May kaharian na. Oo. Pastor, may kaharian na siya. Na isusurrender niya pagka darating na siya. Pag-akyat niya sa langit, nag-ahari na siya, may kahari na siya, at yun na isusuko niya. Kaya, paano po? Ayun ating po liliwanagin sa susunod. Sa susunod. Bibigyan mo natin ng ano yan. Kung siya ba ay mag-ahari pa, o hindi na. Sana huwag na mo madidismaya yung ating mga kasama sa pag-aaral, sapagkat kailangan ang tanggapin natin kung ano po, Pastor, ang tinuturo ng banal na kasulatan. Huwag yung sarili natin mga Ito pong, ideya. may tanong pa Pastor, ayan kapag ang natanggap naming aral ay mali, may pananagutan din ba ang mga member? Kanina ko po lang muna banggit Oo. Kapag ang isang puno ay naniniwala sa kabulaanan, maging ang kanyang mga Yung kanyang alagad. Mga alagad niya, o mga tao mga tagasunod niya. ay masasama din. Oo. Bakit? Kung ano tinuro doong masama, kabulaanan sa Dimas, sa Sagap. Kaya nga sabi ng Panginoon, pabayaan niyo sila. Ang bulag na umakay sa kapabulag, pareho sila sa hukay. Kaya nga sa church, kapag ako po ay... Yan po, sagot natin dyan. Kaya nga po sa church, kapag ako ay nagpipreach, sabi ko sa kanila, wag lang kayong makinig at magtiwala sa sinasabi ko. Kasi po ako'y tao at maaari po akong magkamali, maaari akong madaya. Ngayon, sabi ko, mag-take po kayo. Marami ko kasing Kristiyano, Pastor, hindi nagte-take note Kaya sabi ko sa kanila, mag-take note kayo. Pagkatapos, pag nasa bahay na kayo, basahin ninyo yan, tignan ninyo kung nasa Biblia yung sinasabi ko. Yun po ang lagi kong sinasabi sa mga pero matigas pa rin ang ulo, ayaw nilang mag-take note samantalang ako, nung bagong Kristiyano, Pastor, lahat ng pinipreach ng mga pastor, sinusulat ko pagka nasa bahay, pinag-aaralan ko.
Pastor, Oo. katulad na nasabi sa inyo, hindi mawawala sa isang kalipunan ng Kristiyano ang may gagamitin ng Diyos. Nung ako'y unang maligtas wala pa akong kaalam-alam sa Biblia. Hmm. Talaga ang Diyos ay makapangyarihan Oo. Saan ko nakuha to? Palibasa ko nakita ng Diyos na ako'y masikap mag-aral. Sabi na may potential to, gagamitin ko to. Tinulungan niya ako. Wala akong alam na anong verse. Ang alam ko, ang binabasa ko yung mga comics. Yun ang alam ko, Pastor. Ako minsan, Pastor, Dami kong barkada. Pastor, naranasan ko po minsan, nag-preach ako, may binanggit ako. Tapos meron akong binanggit, nung pagkatapos ng gawain, lumapit sa akin ng isang miyembro. Tinanong ako, Pastor, para pong mali po yata yung sabi niya. Sabi ko, natutuwa ako, ibig sabihin nakikinig ka. Kasi nasabi niya yung kamalian ko, yan mo, iko-correct natin yan. Kaya po sa mga nagbabalita sa television, di ba, pagka may mali sa kanilang nabanggit, kino-correct, tinatama po namin yung pagkakamali namin. Kasi tao tayo prone tayo sa pagkakamali. Kaya bilang mga member ngayon, wag po tayong pakakasiguro at magtitiwala. Hindi wala tayong tiwala sa pastor natin. Kaya lang, pagdating sa aral po, minsan gumagawa ang dyablo. Minsan napagkakamali. Halimbawa, ako'y nag-aral, minali yung aking kaisipan patungkol dun sa bagay na aking pinag-aralan. Pagkatapos siniaral ko sa inyo, hindi nyo pinag-aralan, hindi nyo tinignan kung tama yung sinasabi ko, dun matatangay yung mga miyembro Dun madadala yung mga miyembro. Kaya, wala tayong kasi meron tayong kasibahan, innocence excuses no one. Ibig sabihin, pag tayo'y naging inosente, hindi natin pwedeng idahilan na hindi ko po kasi alam yan Hindi natin pwedeng sabihin na ganun na wala tayong alam dyan. Kasi narinig ko lang kay Pastor Nato yan Kaya hindi ko po alam yan. So, anong mangyayari ngayon? Hindi po pwedeng idahilan yan. Kasi, dapat mong pag-aralan ng Biblia. Dapat mong pag-aralan kung ano yung mga iniaaral. Para sa ganun, makita mo kung tama, kung totoo, kung tunay, na galing sa banal na kasulatan ang ipinapahayag. At kung hindi, mag-isip-isip ka. No. Katulad nito, Pastor, sa ating tinatalakay, hindi natin masasabi lahat tinatanggap yung ating mga sinasabi. Oo. Sapagkat meron nga ako nakausap na tungkol po sa pagka-Diyos ni Kristo. Nakita ko, meron po siya sinasabing para may kamalian. Itinuwid ko po, Pastor. Tinuwid ko siya sapagkat nagmamalasakit ako sa kanya. Nung maituwid ko siya, hindi ko alam ang mga tao kasi, hindi malaman kung yan kung ano nasa kanyang puso. Oo. Kaya ang layo ng kay tuwid, parang nadarama ko sa aking spirito na hindi niya nagugustuhan. Oo. Parang, ibig sabihin, Pastor, parang lumayo yung eto lang, mababasabi ko sa iyo, kapatid. Wala akong layunin, kundi ituwid yung iyong pagkakamali. Ngayon, eto. Kaya nga ako bagay naging kaaway nyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. Sinasabi ko katotohanan. Oh. Hindi, katulad na lang natin, Pastor. Katulad natin. Ako po ay ever since na ako'y maborn again, tiyempong-tiyempo naman po ang iniaaral dun sa church na inatinan ko ay tungkol dyan sa rapture. Kaya ako talagang ninamnam ko yan. Talagang tinanggap ko lahat yung aral na yun. Kasi tiwala ako dun sa pastor So, tinanggap ko. Pero nung magkaroon na po ako ng katanungan na tinahanap ko sa banal na kasulatan, sabi ko, kasi iisa lang ang general resurrection. Pero dito sa pinag-aaralan namin, bakit magiging marami ang resurrection? Kundi 2, 3. Sabi ko, parang mali yata. Kaya dyan ako parang nagkaroon ng katanungan So, dyan ako naghanap. Yan pa po, Pastor, isa pang napakamalang pagkakamali ng mga dispensational. Sa kanila po, resurrection 3 Oo, yun na nga po Oo. So, nung mapatunayan kong mali, kailangan kong baguhin to, kailangan kong tignan sa banal na kasulatan kung ano talaga ang tamang aral sa pagparito ng Panginoon. Sinya, Pastor.
babalik na lang po tayo doon sa una. Meron po kasi mga lingkod ng Diyos, pastor, sa ibang bansa, sa Amerika, na sinasabi po nila ng ang rapture daw po ay hindi ang second coming. Ang salita pala, strictly speaking, the rapture is not the second coming. Mm. Basahin nun natin, pastor, sa unang Thessalonica 4:15, 15. sa English version, sa King James, coming of the Lord. Mm-mm. At the coming of the Lord, ang Greek word po ay parousia. Oh. Sa mga tweet, yung sinasabi ng pagdagit ay coming. Hindi daw po yung coming. Ngayon, kung yung po ay coming, mapatunayan natin. Yung second coming po ay magiging third coming na. I Pastor, think, magiging third coming. Ngayon, tanong, yung nasusulat, ilan po ba ang coming? Pagka binasa po natin, Pastor, ang Hebreo 9:28, ganito po sinabi ni Paul, tingnan nyo. Kapag napatunayan po natin na yung sinasabi nilang pagdagit o rapture ay coming, the third coming na po yung second coming. Sapagkat ito po sinabi, gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Sa ikalwa lamang po. For the second time, babalik. Ngayon, kung ang unang pagparitin niya, nung siya magkatawan tao at tinubos tayo, ayon kay Pablo, at yung persisulan niyang 4:15 ay coming din, ay magiging third coming na po yun. Sa mga katwid, yung pong persisulan niyang 4:15, yung po ang second coming, na kung saan doon magaganap ang pagkabuhay na magmuli ng mga patay. Sabi ng Panginoon sa Kristo, sa huling araw yun. Sabi naman ni Pablo, at the second coming magaganap ang resurrection. Ang napansin ko lang po sa sinabi nyo yun, na yung sinabi nung Amerikanong yun na hindi second coming yung rapture, dalawa lang yung nakikita ko. Kasi, una, mali ba yung talata, pastor? Kasi, kung hindi second coming yun, dapat hindi nila ginamit dun sa rapture. Kasi, yung talatang yun ay para sa rapture. So, ibig sabihin, nagkamali yung pastor na ginamit niya yung talatang yun. Ayan ang turo nila, pastor, dahil nga sa tinatawag lang 2 stages. Yung rapture ay ang una, at second coming ay pangalawang stage, na may pagitan na 7 taon. Wala akong gano'n. Pastor, lagi natin inuulit para, kasi meron sa inyo man, pastor, kahit pag minsan nyo lang binanggit yan, hindi kagad nila. Oo, kaya kailangan mo talagang ulit-ulitin yan. Anyway, pastor, at napakaganda po ng ating mga, meron pang, mga susunod pong mga tatalakayin natin yan. Totoo po bang ang Battle of Armageddon? Okay. Sa susunod po yan, kasi hindi natin pwedeng isang... Yan pwede natin sagutin. Kaya nga, hindi kayo masasatisfied. Kakaparaso lamang. Pero kung talagang yan, itatalakayin natin. Ayan pa, ano po ba ang ibig sabihin ng nanariwa na ang igos? So, nalalapit na ang wakas. Yun, natalakay na ho ni Pastor yan nung nakaraan. Natalakay na po natin yan. Nung part 1. Ang ibig sabihin po dyan ng Panginoon si Kristo, nung pinapaliwanag niya yung kanyang pagparito, yan po ay hindi lamang po yung ginawa ni Halinse na yung igos na yan ay panunumbalik ng Israel. Panunumbalik na naganap noong 1948. Hindi po. At iba pang mga puno. Hindi lamang Israel. Ibig sabihin, yung ibang mga puno, pagka dadating na yung ganong kapanahunan, mamumulaklak na sila. Kay Lucas kasi, at mga puno ang sinabi ni Lucas. At si Lucas ay mga puno. Ganun din po sa atin. Halimbawa, tayo, dadalawa lang ang panahon natin dry and rainy season. Dry and rainy. Sa kanila, may 4 season. Kaya po binanggit ng Panginoon niya kasi sila may 4 na seasons. Meron nga silang taglamig Tayo naman walang winter. Sila po may winter. Ngayon, binanggit niya po dyan, hindi lang yung Israel. Ang binanggit niya po dyan na puno ng igos, na darating na. Ang sinasabi po dyan, darating na wakas ng Jerusalem. Timing kasi yung binabanggit po doon. Yung timing po dyan, kung kailang panahon na mawawasak yung Jerusalem, tanda,
pag nakita niyo mga puno yan ganun din. Para ho kasing, ano yan para kasing inilalarawan lang ng Panginoon yun. Halimbawa, katulad do sa atin, pag, pag nagtatag-init na, nauuso na yung singkamas. Yan, ganyan. Nauuso na yung pakwan. Bakit to? Ibig sabihin, malapit na ang tag-araw at kailangan natin yung mga masasabaw na prutas. Halimbawa, yung makikita mo yung kala mo patay na yung puno yung siniguelas. Oo, kala mo patay. Pero pagdating ng mga bago magtag-araw, yung pong siniguelas magkakaroon na ng mga dahon. Oh. So yan, makikita natin na sinabi ng Panginoon, pag nakita niyong ganon, ibig sabihin, malapit na ang tag-araw. Ibig sabihin, paparating na ho yung magaganap na destruction ng Jerusalem. Ang tinatalakay po lang dyan, nalalapit na wakas dyan, yung wakas ng Jerusalem. Hindi po yan second coming, naipaliwanag na po namin. Oo. So, kasama na po yan nung unang pagbabahagi ni Pastor. Siguro hindi lang, medyo hindi lang masyado sa Matthew, binanggit naintindihan. lamang ay puno ng igos. Dito po sa 21-29, at sinilita niya sa kanilang isang talingaga, masdan nyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy. Lahat ng punong kahoy. Oo. Pagka nagdadahaw na sila, makikita nyo, nalalaman nyo na sa sarili na malapit na ang tag-araw. Ibig sabihin po ng Panginoon, pag nakita yung mga tandang binanggit ko, malapit na ang pagkawasak ng Jerusalem. Yun lamang po ang kahulugan noon, kapatid na nagtatanong. Timing lang po yun, timing. Yan. Yun lang po, ibig sabihin noon, wala ang pagbabago, ang paliwanag ng Panginoon. Kay Matthew, ganon, igos. Pagdating kay Lucas, at iba pang mga puno. Pag nakita nyo namumulaklak ng ganon, malapit na niya ang panahon ganon. Ang nangyari po kasi, ginawa ng kwento ni Hal Lindsey yan. Ginawa niya na, in-interpret niya, ginawa niya na ang bansang Israel, ang pinatutungkulan ng igos, at kapag ito ay umusbong na, at ang pag-usbong daw ng Israel ay nung panahon ng 1948, nang bumalik na. Kaya magdagdag ka ng isang henerasyon, darating na ang Panginoon. So ilang panahon, 1948 plus 40, naging 1988. Pero, mali. ito po, ang pagkakasalungat ng kanyang turo, magkakamali po sila. Dahil hindi po katotohanan sinasabi niya. Ano sinabi niya sa kanyang aklat? Tinatanggap niya noong 70 AD, nawasak ang templo. Ay sabi ng Panginoon, mangyayari ito. Lahat ng ito, hindi matatapos ang generasyong ito. Magaganap lahat ito. Alin? Yung pagkawasak ng templo, magagawasak. Inamin niya doon sa aklat na 70 AD. Sana po natatandaan niyo yan. Mali po si Lindsay na yan ay Israel, hindi po. Lahat ng mga puno. Ang halimbawa niya mga puno, pagka nananariwa na, ibig sabihin, halimbawa, masasabi mong, ganito na yan, panahon na ng ganon. Ngayon hindi, pag nakita niyo yung mga tandang sinabi ko, sabi ni Jesus, darating na ang pagkawasak na, malapit na mawasak. Yan. Ibig sabihin ng ako'y nasa pintuan na, i-execute ko na ang judgment sa bansang Israel. Yan. Yan po ang ibig sabihin. Okay, so sa nawa po ay naging mayaman ang ating pagtatalakayan ngayong hapong ito sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa. Nawa po ay nakapulot po tayo ng panibagong kaalaman patungkol sa muling pagparito ng ating Panginoon. At magpapatuloy pa ho yan, mahabang pag-uusap po yan. Katulad po ng mga question na itinatanong kanina, part pa ho yan ng ating pag-uusapan sa mga susunod na pagtatalakayan po natin. Kung meron pa po kayong mga katanungan, kahit po hindi tungkol sa second coming, kahit hindi po sa rapture, or sa ano pa man pong bagay na hindi nyo po naguguluhan kayo, hindi nyo naintindihan, basta ipadala nyo lamang po, i-send nyo lang po yung inyong mga katanungan, at pag-uukulan po natin ang panahon niyan para matalakay natin at magkaroon ng kalinawan, hindi lang para sa inyong nagtatanong, kundi maging dun sa mga makikinig at susubaybay, ay makakapulot din po sila. Maaring hindi pa nila katanungan ngayon yan, pero makakapulot na rin po sila ng kaalaman patungkol po sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya marami pong salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa ating mga naging talakayan sa hapon pong ito.
Nawa po ay patuloy po kayong sumubaybay at patuloy po kayong makiisa sa pagtatalakayan. At hindi po natin intensyon na manira, hindi natin intensyon ho na makipagdebate. Ang atin lamang pong nais na isiwalat kung ano po yung talagang sinasabi sa banal na kasulatan. Bilang pagtatapos po ay tayo'y sumandaling yung po, tayo po'y mananalangin. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga paksang aming tinalakay at sa kaalaman nito para sa bawat isa. Nawa, Panginoon, ito'y matanim sa puso ng bawat isa. Nang sa ganon ay maging matibay ang kanilang paniniwala sa iyong muling pagparito at ganon din magkaroon ng pagsusumakit na mga puyat, mga hintay sa iyong muling pagparito, Panginoong Hesus. Nang sa ganon ay hindi po kami malinlang, hindi po kami madaya. Panginoon, nawa ay patuloy na magsumakit ang bawat isa na gawin ang nararapat na ninanais mo, ang kalooban mo, upang sa kanilang paglakad habang hinihintay ang iyong muling pagparito, Panginoon, ay patuloy naming magawa ang kalooban mo. Dinadakila ka namin at nilulwalhati. Salamat po ng marami sa mga bagay na ito na amin pong natutunan. Panginoon, ikaw po ang magpapala at magkakaloob ng anumang bagay na kailangan ng iyong mga anak. At pagpalain mo po ang buong mundo, lalong-lalo na sa ganitong kalagayan ng pandemya ng COVID-19, Panginoon, sa lalong madaling panahon, ay tulungan mo ang aming mundo, ang mundo, Panginoon, Amen. na makahulagpos na sa ganitong kalagayan ng hindi lang para kami makalaya, kundi ang aming ipinangangamba, maraming mga tao ang sa panahong ngayon ay namamatay nang hindi po nakakarinig ng tamang aral mula sa iyong salita at hindi ka nila nakikilala bilang kanilang Panginoon. Lord, tuparin mo po yung nais mo na ang lahat ng tao'y makarinig nang sa ganun wala po silang may dahilan, Panginoon, sa iyong muling pagparito, sa pagharap namin sa iyo pong paghuhukom ng sa gayong Panginoon ay wala silang masisisi kundi ang kanilang sarili. Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo na patuloy po naming malayang na pag-aaralan at nagbibigay sa amin ng kaalaman, hindi lang patungkol sa espiritual, kundi mga bagay na praktikal na sinasabi ng iyong kasulatan at ng mga bagay na nagpapahayag patungkol sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kaluwalhatian at sa iyo ang kapangyarihan. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. So sa susunod pong muli na nanyayahan po namin kayong sumubaybay sa ating pagtatalakayan. Kapurihin po ang Panginoon. Manatili po tayong ligtas sa